ang South Korea ay desidido pa rin sa kanilang offer para sa Pilipinas. Isa nga po sa mga ino-offer ng South Korea ay ang kanilang bagong FA-50 Block 20 Fighting Eagle light fighter aircraft. Yan ang pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka lang sa aking channel, huwag mong kalimutang mag-like, subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell button para lagi kang updated sa mga bagong videos natin. Bilang parte ng commemoration ng 75th anniversary ng Philippine-South Korea relations, ang Republic of Korea Air Force Black Eagles Aerobatic Team ay nag-perform sa Clark Air Base, Pampanga. Sa celebration nga pong ito mga idol, ang South Korean defense industry leaders ay dinisplay ang kanilang mga produkto. Ito naman nga po ay pinamunuan ni Defense Secretary Gilbert Chodoro. Ang pinaka-notable nga po mga idol sa dinisplay ng Korea Aerospace Industries ay ang kanilang gawang T-50B Golden Eagle aerobatic aircraft na ginagamit ng Black Eagles, gayon din ang FA-50PH Fighting Eagle light combat aircraft na ginagamit naman ng Philippine Air Force. Ang mga dinisplay nga pong produkto ng South Korea mga idol ay ang kanilang mga in-offer para sa AFP modernization program ng ating bansa. Ito nga po ay ang FA-50 Block 20 Fighting Eagle light fighter aircraft, ang KF-21 Boramae Next Generation Fighter Aircraft at ang MUH-1 Naval Multirole Helicopter. Ang development nga po para sa next generation fighter aircraft na KF-21 Boramae ay halos kumpleto na. Ito nga po ay ayon sa South Korean Ministry of National Defense dahil kinumpirma nila na ang initial order para sa 40 aircraft ay magsisimula na ang production bago matapos ang taong 2024. Ito nga po mga idol ay napaaga ng 2 taon mula sa orihinal na plano. Kaya't malaki nga po ang posibilidad mga idol na ang KF-21 Boramae ang kukumpleto sa requirement ng Philippine Air Force para sa mga bagong multirole fighter aircraft. Ngunit ang magiging problema lamang dito ng Department of National Defense at Philippine Air Force kapag pinili nila ang KF-21 ay dahil wala pa nga pong napapatunayan ang fighter aircraft na ito. Hindi nga po natin alam mga idol kung anong kapasidad nito at kung gaano ito ka-reliable. Ngunit posible pa nga po itong magbago kapag inoperate na ng Republic of Korea Air Force ang ganitong klaseng eroplano sa 2026. At kapag meron namang positibong reaksyon ay maaari nang mag-acquire ang Philippine Air Force para sa second batch ng mga multirole fighter aircrafts. Ang KF-21 mga idol ay pinagmamalaki ang kanyang next generation capabilities, kabilang na dito ang pairing kasama ang unmanned combat and support wingman aerial vehicles na hanggang sa kasalukuyan ay hindi nga po ito in-offer ng Saab at Lockheed Martin para sa JAS 39 CRD, EF, Gripen at F-16 Block 70, 72 Viper. Sa ngayon mga idol ay titignan pa kung paano na-develop ng Korea Aerospace Industries ang unmanned aerial vehicles na ito, ngunit handa ang South Korean government na i-export ang kanilang mga existing na FA-50 at KF-21 para sa kanilang mga users. Ang isa pa nga pong posibleng proyekto mga idol ay ang karagdagang FA-50 Block 20 light fighter aircraft. Sa ngayon mga idol ay hindi pa nga po natin alam at hindi pa kinukumpirma ng Philippine Air Force kung kasama ang FA-50 Block 20 sa Reoration 3 phase para sa squadron ng surface attack aircraft o light combat aircraft. At base nga po sa approved budget ng Reoration 3 ayon kay Max Defense Philippines, ang pondo ay kaya mag-acquire ng at least 1 dosena hanggang 14 na aircraft depende sa package inclusions. Ang FA-50 Block 20 mga idol ay nakikipagkompetensya sa India's TEAS Mk-1A. Ito nga po ay kahit na ang FA-50 ay merong advantage dahil kasalukuyan na itong ino-operate ng Philippine Air Force. Mga idol maganda nga po ang mga offer ng South Korea dahil ito nga po ay mga advanced at modernong kagamitan. Bukod pa dyan mga idol ay merong magandang samahan ng Pilipinas at ng South Korea kaya't hindi tayo mahihirapan sa pag-acquire ng mga ganitong klaseng assets. Kayo mga idol, anong masasabi nyo? Comment down below for your thoughts and opinions. At yan nga lang po ang pag-uusapan natin ngayon mga idol. Maraming salamat sa panonood. Huwag nyo rin kalimutang mag-like at subscribe bilang suporta sa ating channel. Mabuhay kayo mga idol!